Asenso Pilipino. Hello mga ka-asenso, oras na para kumita ng pera at umasenso sa buhay. Ako po si Karen Davila, ang inyong kasama sa pag-asenso. Ito ang DTI Asenso Pilipino, ang kaagapay sa pag-asenso ng Pinoy MSMEs. Asenso Pilipino. Sino ba naman ang mag-aakala na pwede palang kumita sa paborito nating sausawan at pampalasa, ang suka? Mula sa palengke ng Luna La Union, national na sila ngayon. Let's welcome sa DTI Asenso Pilipino ang owner ng Uncle Tom Sukang Ilocos, si Timoteo de Guzman o mas kilala sa tawag na Uncle Tom. Hello, Uncle Tom. Magandang umaga po. Bakit ba kayo nakilala bilang Uncle Tom? Kasi po, sa La Union, pagka usually, ang tawag sa mga may edad na mga tao, perming ang tawag, uncle. Halimbawa, sabi mo, may tatanong ka, saan ba yung lugar na yun? Saan ba papunta? Doon, uncle. Pagka bawat parang popular yung salita na uncle or auntie. Po, basta ganun ang tawag nila. Kaya ang pangalan ko, Tommy, dinagdag ko yung Tom. Kaya ang dating niya, Uncle Tom. Kumbaga, nakilala kayo kasi sa La Union bilang si Uncle Tom. Opo. Kahit hindi nyo kamag-anak. Opo. Oo, ngayon bago kayo nagsimula ng negosyo, dati po kayong OFW. Opo. Ikwento nyo yung bahagi ng buhay nyong yon. Kami po mag-asawa ay galing po sa Jeddah, KSA sa Saudi Arabia. Siya po, nagtatrabaho siya sa ospital at ako naman nagtatrabaho sa isang kumpanya na factory. Umabot kami ng 15 taon doon. Actually, doon ipinanganak yung panganay namin. Kaya siyempre, alam mo naman puro sa Saudi, may iba naman ang environment puro kaysa rito sa Pilipinas. Kaya ang talagang balak namin, pagka makaipon at gusto rin namin na bumalik sa aming sa Pilipinas dahil ang pangarap rin ng asawa ko ay alagaan niya yung mga magulang niya. So, anong nangyari po after 15 years? Paano po kayo nag-transition from OFW to negosyante? Nung pumunta, naunang po na siya. Sabi ko sa kanya, mauna ka na para susunod na lang ako. Tapos siya ngayon na magsosurvey, aaralin niya kung paano kami mag-ninegosyo, kung saan kami magninegosyo. At bakit suka? Pagdating po namin sa probinsya, kung makakapunta kayo doon sa probinsya namin, yung La Union, meron siyang magandang dagat. Sa gitna nun, meron siyang bukid. Tapos merong mga kabundukan. Kaya ganun kasimple yung namin, probinsya namin. Kaya usually, ang mga mga tao ron, ang pinaka-main nila ay nagtatanim sila. Marami silang mga tinatanim, mga palay, gulay, kasama na rin yung tubo. Pero ano ang nasa suka at yun ang naisip mong inegosyo? Actually, nung pagdating namin sa Pilipinas, sabi namin, saan ba tayo magninegosyo? Dito sa mismong municipality natin, kasi medyo interior yung municipality namin, o pupunta tayo sa bayan, doon tayo sa city, doon tayo magninegosyo. Sabi namin, parang mas maganda yata rito sa mismong bayan na lang natin magnegosyo. Sabi naman, nag-uusap kami, paano naman, ano naman ang ninegosyo mo rito sa bayan namin? Kaya nagmasid kami rin sa kapaligiran. Di ba, ang main crop natin yung palay. Kaya sabi namin, bumili muna tayo ng palay. Kaya ang ginawa namin, pumunta ako rin sa ibang lugar na may buwibili ng palay. Inobserba ko yung pagbili niya ng palay. Kaya ginaya ko yung niya, meron siyang sako, meron siyang timbangan, meron siyang listahan.
Kaya ang ginawa ko, punta na tayo ro sa bayan, bumili na tayo ng timbangan. Kaya nung kinabukasan na, ginaya rin namin yung kung magkano yung bili niya ng palay. Kung cut 14 pesos. Oo. Naglagay kami doon sa bakod namin na nakalagay, sa Ilocano, Agata Committee, Eric. Doon na ngayon nagtuloy-tuloy yung pagbili namin ng palay. Pero palay yun, paano kayo nauwi sa Sukang Iloco? Pagkatapos ng palay po, nung dumating na ng oras na wala nang buwibili ng palay, itong palay, ang ginawa namin rin sa palay, pinabigas namin. Kaya kinakailangan na namin kumuha ng maliit na pwesto doon sa bayan namin. Okay. Nagbebenta na ngayon kami ng, bigas. Siyempre, yung mga tao naman, ba't bigas lang ang benta mo? Meron kami na baka gusto mo magtinda ng pagkain ng baboy. Kaya nagtinda kami. Tapos sabi ng mga farmers, baka ba't magbenta ka ng mga fertilizer? Kaya ibig sabihin po, yung mga perming yung everyday life ko, pupunta ako ron sa bukid, namimili ko ng palay, nakita ko po yung suka. Okay, saan mo nakita ang suka? Nakita ko yung suka nila, nandun sa ilalim ng bahay nila. Sabi ko ganyan sa kanila, siyempre suki ko siya, kailangan ko siyang isupport. Bumili ngayon ako ng halaga na 2 container, 400 pesos. Dinala ko rin sa pwesto namin. Tapos nilagay ko rin siya, lalagyan ng ice candy. Pagka mayroong bibili ng produkto ko rin sa tindahan, bibigyan ko siya ng libreng suka. Sasabihin ko, yan yung produkto na sa baryo namin. Masyadong maliit yata, sabi nila, baka pwede naman na bumili. Kaya sabi ko kaya sa misis ko, parang marami naman buwibili pala ng suka. Kaya lang, yung suka nila, naghihintay lang sila ng bibili. Kaya dumating na yung tinatawag na transition period na sinabi ko na rin sa mga farmer, pwede na tayo na bumili ng kasi lalagyan nila parang clay. Kung ilan yan, kung 20 clay, yung parang drum, bibili na namin lahat. Kami na ngayon yung magbibenta. So, dati nagbebenta ka ng suka, nasa supot lang, pero ngayon, kilala na siya bilang Uncle Tom Sukang Iloco at ang dami nyo ng produkto. Kailan nyo sinimulan isipin na dapat bigyan ko ng brand at tatak ang aking suka? Ang sa aming probinsya, ang parang tradisyon, pagka nagbebenta sila ng suka, parang walang pangalan. Wala po siyang pangalan. Ibig sabihin, pagka binili mo, nandun lang siya sa bote ng Coke, nasa bote ng Pepsi, o nasa bote ng wala siyang pangalan, sinasalin lang. Kaya nung nag-isip na kami, sabi namin, pumunta ngayon ako ro sa opisina ng DTI. Dahil kailangan namin ng lisensya. Pero gano'ng karami na ba ang binibenta nyo noon? At naisip mo, ba pwede ko na ito tatakan? Pupunta na ako sa DTI. Ilang suka ang binibenta nyo noon? Konti pa lang po. Konti Kumbaga lang. sa kailangan. Kasi yung one time, sabi ko sa misis ko, punta tayo rin sa isang baryo. Pagpunta namin sa isang baryo, pinakita ko siya na marami mga buwibili na suka. Pagparada namin nung sasakyan namin, bumusina lang ako. Nandun na yung mga tao, nakapila na sila. Salin ako na salin. Marami silang hanggang naubos yung siguro 5 container. So nakita mo nga yung potential na parang, uy, ang dami bumibili ng suka. Opo. Oo, okay. Kaya sabi namin, kinakailangan na pumunta na tayo sa DTI. Nung nagpunta kayo sa DTI, ano ang hiningin yung tulong? Pumunta kami sa DTI, sabi namin ganyan, bakit? Ano ba yung Ano ba yung ititinda mo? Magtitinda po kami ng suka. Nung nakatapos na kami na pumirma, sabi niya ganyan, Sir, meron kaming trade fair. Isasama ka namin. Kailan yung trade fair? Dito sa supermarket. Sabi namin, parang ibang level na ito. Dahil, At wala ka pang tatak nun. Wala pa pong Kumbaga, tatak. wala pang Uncle Tom nun. Wala pang Uncle Tom. Kaya sabi kong ganyan, ang ginawa ko ngayon, para masigurado na yung suka ay talagang pumunta ngayon ako sa DOST. Pagpunta na sa DOST, tinest nila yung suka na suka Iloco. Sabi nung nagtetest dun, ibang klase ito suka na ito, mataas yung quality niya.
Parang ano pa siya, parang ilalabay siya sa apple cider. So wala tong preservatives. Walang preservative, Ang suka mo. opo. Pakita natin, no? Una, ito yung basic mo na Uncle Tom Sukang Ilocos. Opo. So magkano benta nyo dito, sir? Ito po, ang benta po namin yan, pagka sa tindahan, ang benta namin yan, 21 pesos. 21 pesos ito. Ito naman, Uncle Tom Sukang Ilocos na gasang. Spice turmeric flavor. Oh. So spicy po ito. Opo. So magkano na benta nyo dito? Ang benta po namin yan, 35 pesos. Pero ang dami nyo ng ibang produkto. Ito, meron ka ng Uncle Tom soy sauce. Opo. Pero sa inyong probinsya rin to ginagawa. Opo, kasi yung doon sa yung napasiko, sumama ako ro sa taga-agriculture. Ang ginagawa nila, pinopromote nila yung soya. Namimigay sila ng mga beans, ng mga mapalago yung production ng soya. Napakagaling nyo po. Anong edad po ninyo sinimulan itong Uncle Tom negosyo? Mga na po siguro ako, mga 45 years old na po ako. So patunay po talaga na it's never too late to start your own brand or your own business. Opo. At nung kayo po ay OFW, nasa factory, ano ang trabaho nyo nun sa factory? Nung una po ako nagtrabaho sa sa construction. Ang layo pa. Oo, So pwede construction. talagang you can learn new things. Opo. Pwede kayong matuto ng bagong kaalaman, 'di ba? Kasi nasa factory kayo construction. Oo. Tas eto nandito na kayo sa condiments. Opo. Ang tawag. Okay, eto naman meron ka ring Uncle Tom hot sauce. Opo. Eto naman sa probinsya nyo rin. Kasi po, doon sa aming probinsya, ang sabi nila, merong nagpo-produce ng mga sili, sabi nila ganyan, yung sa Ilocos region, nandyan yung masarap at talagang matapang na sili. At totoo naman po. Kaya yung mga grower ng mga sili natin, tayo po ang buwibili. Meron ka na ring Uncle Tom chili garlic oil. yan. Isipin mo, meron na siyang Uncle Tom bagoong. Ito sa probinsya Kasi rin. po, yung La Union po, katabi po ng dagat. Dagat po yung dire-diretso po yung marami po mga isda. Mga ka-asenso, welcome po. Naniniwala ba kayo na itong pinagmula namin na factory ay nag-umpisa lang po kami mag-asawa sa kusina? Ngayon po, eto na po kami. Tara na po at ka-asenso, ipapasyal namin kayo. Magandang araw po mga ka-asenso. Sa araw pong ito ay papakita namin ang paggawa namin ng Sukang Ilocos. Ginagawa po namin yung Uncle Tom Sukang Ilocos dahil dito po sa aming bayan, dito sa Ilocos, sa bandang Ilocos, saka dito sa La Union. Dito sa aming probinsya, marami pong nagtatanim ng tubo. Kaya una pong proseso ay pag-harvest po na rin ng tubo, ay aming inaangkat po sa mga farmer, yung mga kalan tubo. Pagkatapos nung pang-angkat namin, meron kami na ipe-ferment po namin yung tubo. Mga 3 months, 6 months, minsan inaabot ng 1 taon. Pagkatapos nun, dadali na namin rito sa aming factory at amin ang ilalagay sa mga bote-bote. Katulad po ng mga ginagawa nila. Dito po namin nag-pipil ng mga natin. Dito yung Sukang Ilocos, binabatling po natin. Ito po ang peeling machine namin na automatic na nilalagay yung suka namin sa bote. Dire-diretso po ang trabaho niya. Dire-diretso sa buong araw. Pagkatapos po lagyan ng suka, ay isa-isa po niya nilalagyan ng takip ang ating bote. Tumulong po ang DTI sa amin para makabili ng mga ganitong makina. Meron po tayong SBC na tumutulong sa mga katulad ko na entrepreneur. Nagpapahiram sila ng pera sa halos walang interest. Kaya kaya-kaya natin na
ibalik yung mga inutang natin sa kanila. Ito po, naglalagay na po siya ng label sa ating mga sa ating mga suka. Dadalhin po nila yan, ilalagay na nila yan sa kanya-kanyang paleta at naka-order na yan at bukas i-deliver na sa mga supermarket at palengke. Bukod po sa naka-bottle na mga suka, meron rin kami mga nakasashe na mabibili na murang halaga. Ito po ay dito po namin sinisil. Ito mga produkto natin, siguradong safe siya at hindi siya tataga. Dito po sa aming probinsya ng La Union, marami pong nagtatanim ng sili. Kaya itong sili, meron kaming produkto na nagasang. Ibig sabihin ng nagasang, spicy siya. At ang tawag namin rito, spice turmeric vinegar. Dahil dito sa La Union, ay marami nagtatanim rin ng turmeric. Kaya itong turmeric na ito ay isa sa sikreto na sangkap namin na para sumarap ang aming mga produkto na sukang Ilocos. At ito po, simple lang po ang aming paggawa. Nilalagyan nila yung sili, tapos nilalagyan nila yung suka Ilocos, at siyempre, ilalagay rin namin yung sikreto na spice turmeric. Ito po ang produkto namin na chili garlic oil. Maniniwala ba kayo na ang sabi nila, dito nang gagaling ang masarap na sili? Kaya po kami ay gumawa ng chili garlic oil at dito namin siya niluluto sa malaking kettle na ito. At ito po ang finished product po niya. Dito sa aming probinsya, hindi lang sa La Union, kundi sa buong Region 1, kasama na yung Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, maraming mga farmers na nagtatanim ng sili. At kahit na malayo siya, amin nabibili through bus, pinapadala nila sa apartan, iniipon namin sa lugar na ito. Itong mga sili na ito ay galing sa Ilocos Norte. Meron rin galing sa Ilocos Sur. At dito rin sa La Union ay marami nagtatanim ng sili. Ngayon, ang ginagawa po nila, ang pinaprocess nila, tinatanggal po nila yung tangkay. Kaya dapat hugasan muna nila ito. Pagka hugas sila, sa kanila tatanggalin ng tangkay. Pagka tanggal ng tangkay, ay i-preserve na namin siya, ipaprocess na namin siya para maging chili garlic o kaya yung nagasang. Mga ka-asenso, papakita ko sa inyo kung paano kami gumagawa ng mantika. Ito pong mantika na ito ay malaking tulong sa amin para makagawa kami ng trabaho dito sa aming baryo. Ganito po ang ginagawa po nila. Mga ka-asenso, ganito ang ginagawa namin sa pagbabattle namin ng mantika. Yan, siya, automatic po na nagpipill siya ng mantika sa galon. Pagkatapos niya malagyan ng battle, ay tatakpan niya lahat yan at sisiguraduhin niya na merong siyang seal. Bawal kasi sa market na hindi lalagyan ng seal at lalagyan rin ng sariling brand po natin para maiba naman tayo sa ibang brand. Ito po ay binibenta rito sa local na mga palengke natin at sa mga local na mga grocery natin at nagugustuhan naman nila ang aming mga produkto. Meron tayong naka-galon, tapos meron po tayo na naka-maliit na bote at meron rin tayo na 1 liter, tapos meron rin tayo na mas malaki, yung 1.5. Sa lata size ay sinisikap natin na magkaroon tayo kung ano ang pangailangan ng mga namimili. Ang galing nyo naman, lahat ito talagang binubuo nyo mula sa inyong probinsya. Opo. So ngayon,
kakausapin natin ang DTI na tumulong po sa inyo kaya kayo ay nakapagsimula ng negosyo at nakapag-expand din ng negosyo. At kasama natin ang Regional Director ng Department of Trade and Industry, Region 1, si Miss Merly Membrere. Magandang araw po sa inyo, ma'am. Magandang araw po, Ma'am Karen, sa ngalan po ng Department of Trade and Industry Region 1 at ang course ang aming Secretary Chris Roque. Magandang umaga po sa Alam mo, ating lahat. napaka-inspiring ang kwento ni Uncle Tom. OFW, umuwi ng Pilipinas after 15 years. At the age of 45, doon nakapag-isip ng isang negosyo na masasabi natin nagtagumpay. Ano po ang nangyari nung lumapit po siya sa DTI? Nung lumapit po siya sa DTI, Ma'am Karen, natutukan ko po siya kasi during that time, ako po yung Provincial Director ng DTI La Union. Pag pumupunta po kasi yung ating MSME doon, pinoprofile po natin. Pag nag-register po sila sa atin, kumukuha ng business name, pinoprofile na po natin. Sa profile nilang doon, tinitignan natin kung anong pangangailangan nila at doon tayo pumupunta ng assistances natin. So, nung nakita natin na wala kasing, ang pag-food products kasi, Ma'am Karen, dapat may labeling, dapat dumaan sa FDA, LTO, para talagang matutukan natin. So sabi ko nun kay Uncle Tom, pumunta nga po siya sa DOST para ma-test po yung product niya. So, ang dala niya nun, suka. Dala na yung suka Oo. niya. And then, pagkatapos sa DOST, tinutukan na rin po namin siya na magkaroon ng Food and Drug Registration. Tinulungan niyo doon. Tinulungan niyo na po Kasi namin mahirap siya. yun, ha? Opo, tinulungan na po namin siya kasi sabi namin, isasabak namin siya sa trade fair. Kasi ma'am, every year po kasi, mayroon kaming La Union Fairs wherein lahat po ng mga local MSMEs natin, tinutulungan po natin, dinidevelop natin at sino-showcase natin sa ating mga local supermarket. Kasi gusto nating i-link sila sa ating mga local supermarket. Doon po nagsimula. At kayo ba Opo. ang nag-isip ng pangalang Uncle Tom? Yun nga po, sa La Union po kasi lahat uncle or auntie. Oo. Ang pangalan po ni Sir, Tom. Kaya sabi namin, Pero kayo nag-suggest. opo, Uncle Tom na rin po sila. So, binuo po natin yun with sa MSME, ang DTI, binuo po natin. Kasi gusto po nating kasama tayo sa journey ng isang MSME hanggang sa lumago siya. So, tinutukan niyo po, tinulungan si Uncle Tom. Pero Uncle Tom, para sumali sa isang trade fair, magkano ang puhunan na kinailangan niyo para sa ilang piraso ng sukang Ilocos? Yung sa ano naman, kasi parang kahit na maliit naman yung puhunan mo, hindi naman kailangan na malaki yung puhunan. So, ano po, may puhunan ba kayo? 10,000 pesos? Meron pong Ano ba, puhunan. 20 ba? Meron. Magkano po, sir? Meron tayo na pero nag-umpisa tayo nga, yung bumili Oo, tayo ng sa konti. palay. Hindi, yung bumili tayo, unang bili natin, 1,000. 1,000. Tapos nung nabenta natin, naging 2,000. Okay. Madali naman ibenta, naging 4,000. Maya-maya, meron ka ng pera pala na 50,000 na pinapaikot. Wow! So, sa 1,000 piso, nasimulan mo ang negosyong ito. Opo. Wow! Okay, and then sumali siya sa trade fair. Una po, ang madami din po kasing mga malalaking supermarket, ma'am, sa La Union. So, nagkaroon po ng trade fair noon sa CSI. Doon po, dinala namin. Kasi bago po namin isabak, dapat may packaging na siya, may FDA registration na siya. Tinutukan po namin siya. And then, nung sumabak po siya sa trade fair, kasi napaka-competitive po kasi ng product ni Uncle Tom, naubos. Wow! Naubos yung Galing. first Masarap hand. ang suka mo. Opo. Naubos yung trade fair. And then, yun po, nagsimula na po doon hanggang ngayon po, Ma'am Karen, yung pong SM supermarket natin sa Region 1, nasusuplayan na po ni Uncle Tom. Marami na po, hanggang nakakarating na rin po sa Region 2. So, lahat po ng mga training, kasi sabi nga natin, iba po yung focus niya, naging businessman na po siya, KMME graduate, sa mga iba't ibang trainings po ng DTI, sumasali na po siya. Siguro, ma'am, no, sa mga nanonood ngayon, iniisip nila, sa simula hanggang sa tagumpay ni Uncle Tom, nakatutok ang DTI, kinailangan bang magbayad ni Uncle Tom? Sa lahat ng ito, kinailangan bang
may puhunan siya para sa DTI, bayaran ang mentorship, bayaran ang ganto, advising, etc. Ma'am, kaya po tayo nandito na nagtatrabaho para po mapalago natin yung ating MSME. Lahat po ito ay binibigay po nating libre na serbisyo po sa ating mga MSME. So ang kailangan lang gawin ng MSME, lumapit sa DTI, Opo. tapos libre na yung journey sa tagumpay. Okay, pati sa e-commerce. Pati Kasi sa ngayon, e-commerce. paano ginagawa po ninyo? Ma'am, nakita po natin ngayon po talaga, pati sila Uncle Tom, naka-onboard na rin po sila sa online platform. Kasi hindi po tayo magiging successful kung hindi tayo to have to address the needs of time, di po ba Ma'am Karen? So may mga e-commerce na rin po na training kaming ginagawa. Kasi po sa Region 1, may 84 negosyo center tayo. So, para hindi Ang na dami po pala. mahirapan yung MSME. So, kung kailangan po nila ng tulong, lahat po ng ating mga business counselors, natutukan natin. So, they are all trained na magbigay po ng business counseling, lalong-lalo na po sa e-commerce, which is yun po talaga ang isa sa mga direction natin. So isipin nyo, Uncle Tom, nagsimula kayo sa isang supot. Ngayon, ilang sukang Iloko na ang pinuproduce nyo? Ano ba, kada linggo ang bilangan, kada buwan? Ang bilangan po, parang quarterly, Quarterly. So kada 3 buwan. 3 buwan po. Oh, so ilan po ang pinuproduce yung ganto? 1 litro? Sa pera po, parang umaabot po tayo ng 2 milyon piso. 2 million pesos worth. Quarterly. Oo, quarterly. Pero ilang piraso po yun? Marami kasi. Oh, Ma'am Karen, may 11 trucks na po siya. wow. So, nagsimula lang Uncle po sa Tom, mabilib napakaliit. ako May sa'yo, 11 trucks na po siya. Lahat po ng supermarket sa amin nasusuplayan na po siya hanggang Baguio City. So Uncle Tom, milyonaryo na kayo. Hindi naman masyado, ma'am. Nako. So, ibig sabihin, Uncle Tom, ang totoo, dapat marinig to ng ating kababayan. Nalaman ko, 100,000 liters ang pinoproduce nyo. 100,000 liters every quarter. Ibig sabihin, Uncle Tom, naging milyonaryo kayo sa negosyo at hindi sa pagiging OFW? Yung nga po ang sinasabi ko sa misis ko na ayaw niya matanggap. Sabi ko ganyan, mas maganda talaga yung magnegosyo kaysa maging OFW na lang. Kaya kasi rito, pagka OFW ka, parang limited yung income mo. Samantalang pagka magninegosyo ka, yung mga kasama nating OFW, sinasabi natin, magiging unlimited yung income mo. At saka pag OFW, ang daming gastos abroad. May nasa-save ka ba noon? Hindi nga po eh. Kaya para ka rin isang kahig, isang tuka sa abroad. Diba? Bakit ko? Kasi pag mag-iipon ka, padadala mo sa pamilya mo. Tapos habang nasa abroad ka, dumadami yung kamag-anak mo. Pero napaka-inspiring OFW success story ninyo. Palagay nyo, bakit kayo, tatanungin ko rin, ma'am, ba't kayo nagtagumpay? Hindi lahat ng OFW na bumabalik sa Pilipinas at nagsisimula ng negosyo. Ang iba, palpak, lubog sa utang, 'di ba? Nagiging OFW ulit. Bakit kayo nag-succeed? Kasi po, ang masasabi ko lang sa mga OFW, yung dinaanan ko, dapat daanan rin nila. Kasi yung pinuntahan ko, marunong ako kumatok sa DTI. Pagka nandun ka na sa DTI, para bang meron kang big brother na sinasandalan. Kung wala kang guidance, walang para bang hindi mo alam kung saan ka pupunta. Samantalang rito, kung saan ka bitbitin, sasama ka na lang. Di po ba? Kaya yung mga supermarket, halimbawa, ang strategy nila na nararamdaman ko, itong DTI, pupunta siya ron, magte-trade pair doon sa supermarket. Pagdating doon sa supermarket, katulad sa amin, meron supermarket na CSI, meron siyang 24 na branches. Wow. Kakausapin ngayon ng DTI yan, baka pwede naman yung produkto ng mga natin na maiwan na riyan. Kaya tinitinda ng mga supermarket na yun, maiwan na siya. Alam mo, hindi alam ng marami yan na ang DTI, nagsisilbi kayong parang negotiator o broker. 'Di ba, para ibenta ang produkto ng MSME? Opo.
Ma'am, sabi nga natin, opportunity na magsilbi sa gobyerno. Kaya sabi nga po namin, pag sa trade fair po, pag nakikita natin, yung mga may-ari po ng mga mall, kinakausap na po natin. Kasi kailangan po talagang magkaroon ng market yung mga MSME natin. So, pagkatapos po noon, nakita po natin, ngayon, pagpunta mo sa CSI, sa 24 branches ng CSI, si Uncle Tom, buong hilera na Uncle Tom na po yan. So, na-negotiate, nailapit po natin sila sa ating mga malalaking supermarket. So, yun po, kasi responsibilidad po natin na makita po natin na umaasenso yung ating mga MSME from, sabi nga natin, from micro to small. Dapat tumawid siya para maging asenso po talaga. Nasaan na siya ngayon? Ngayon po, 50 na po ang natutulungan. 50 Pero na ang small worker. na ba to? Hindi po. Nasa medium na siya. Nasa medium na si Uncle Tom. Oo. 11 trucks na po siya. Ilang warehouse na po ang nailagay niya. 50 na po ang kanyang workers. So marami na po siyang natutulungan. So from a very small beginning, nakita po natin, saksi po tayo sa paglago po ng negosyo niya. Mula sa isang supot Isang ng supot. suka. Pero bakit nagtagumpay si Uncle Tom? Ano ang qualities niya para maging inspiration sa mga OFW? Ma'am, actually ngayon, nakipag-MOA ako sa Department of Migrant Workers sa Region 1 kasi nakikita natin na pag uwi ng mga OFW, wala sila. So nagbabayad, sumpo tayo, nagbibigay ng entrepreneurial training. So si Uncle Tom, isa po siya sa mga outstanding OFW. Tinutulungan na rin po natin yung mga OFW abroad at saka yung andito na yung pera nila hindi mawala. So nagbibigay na po tayo ng mga Zoom trainings, pati para pagpunta nila dito, andyan na po sila. Even sa may SB Corporation po tayo, nilalapit na rin po natin sa kanila. So from the beginning hanggang diretso po tayo, andun po ang DTI na nakaalalay po sa ating mga MSME. Bakit po, ano ba ang sakit ng ilang OFW kung bakit nauubos ang pera? Ganito po kasi, based sa usapan na rin po natin, kasi nakakausap po natin sila, pinapadala lahat ang pera dito. Hindi yung mga pinagpapadalhan nila, akala nila kasi panghabang buhay ang trabaho nila abroad. Pagdating nila, they invest in something malalaking bahay, pero walang negosyo. So wala nang kita, parang ganito natin. So ngayon po, sabi nga natin, andun pa lang sila, binibigyan na natin sila ng opportunity na pagbalik nila, may mapupuntahan yung mga pera nila. So hindi lang po yung mga OFW abroad ang tinitrain natin, pati yung mga pamilya nila, tinutulungan na rin po natin. Sa pagbibigay ng mga training, paglapit sa mga financial institution, para at least pag uwi po nila, at least mayroon na po silang masisimulang maliit na negosyo. Wow. So 11 trucks, meron ka ng workers, nakapagpatayo ka na ng bahay. Meron na po. Mansion na po. Mansion na. Galing niyo naman, Uncle Tom. So isipin niyo, nagkaroon kayo ng mansion dahil sa suka. Opo. Di ba? Opo. Alright. Siguro ano pong nais yung ibigay na advice sa mga OFW na nanonood sa inyo ngayon na takot magnegosyo? Basta ang importante po, makaipon sila. Sabi nga ni Mama Director, mag-iipon sila. Tapos pagka mag-ipon sila, may maaring taga-probinsya sila. Huwag nilang ambisyonin na magnegosyo sila rito sa city. Mas maganda ron sa lugar niya, mas komportable na magnegosyo sa probinsya. Kaya doon ngayon, ang isip kasi nila, ang negosyo nasa city. Oo, nasa Yung Manila. Oo, nasa Manila. Isiksika na yung tao rito. Kaya yun ang mas maganda ron sa probinsya, convenient pa sila. Tapos kinakailangan talaga na mayroon tinatawag na guidance. Sila nga po yung DTI. Well, maraming salamat, Uncle Tom. Congratulations to you. Napaka-inspiring ng kwento mo, really. At ang DTI Bravo, ito'y isang ehemplo ng serbisyo na ibinibigay ng DTI na kapag talaga natutukan at maging cooperative din, no, ang entrepreneur, talagang success ang kwento, success ang ending. Mga ka-asenso, sa pagsisimula po sa negosyo, huwag po kayong mahiya o ma-pressure kung maliit ang kapital ninyo. Katulad ni Uncle Tom, Sukang Iloco, nagsimula sa 1,000, 2,000 piso, pero dahil sa dedikasyon sa kanyang produkto, sipag sa pag-innovate at sa tulong ng mga programa ng DTI,
ang 1 o 2,000 piso na yon, ayun, lumago at ngayon siya'y milyonaryo. Muli po ako si Karen Davila. Ito ang DTI Asenso Pilipino, ang kaagapay sa pag-asenso ng Pinoy MSMEs.